Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano pa yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba? Balita ba yan? Nasa ano ito, sir? Nasa social media na. Pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo. Yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mm-hmm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga, kakilala siguro, pero wala siyang relation sa mga shareholders. Mm-hmm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mm-hmm. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataong siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance now? Stronghold Insurance. Yan baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba 'yun? Opo. Ito lang lahat na lang hahanapin ng mga taong 'yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. Yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo siguro. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga sa controversial na affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, pwede na yun ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga Yung mga staff nila, mga sekretarya nila Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, patayin niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila.
Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon, bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. O, sino nagpasimula, hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong ko sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan o umusga dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Mm-hmm. Opo, pwede ko pa mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagamat ito'y kinumpirma na ng DOJ, protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Salamat po. Good morning, thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL